magiging comedy. Nakita mo anong sinabi ni anong sinabi ni Tito Soto na mas interesado daw ang tao sa hearing, hindi daw interesado sa rules. Gago! Hindi kayo pwedeng mag-hearing kung wala kayong rules. Hindi pwedeng mag-hearing at maging maayos ang takbo ng hearing kung hindi kayo mag-a-adhere sa rules. Napakabobo talaga nito ni Tito Soto. Dito mo talaga malalaman na itong si Tito Soto inutil talaga at walang pinag-aralan. Kasi lahat tayo kumikilos na ayon sa rules. Kahit na nasaan ka, kahit na merong house rules yan. Sa loob ng bahay nyo, merong rules diyan. Pag sinabi ng nanay mo na wag mong ipapasok yung tsinelas mo sa bahay at nakita niya na ipinasok mo yung tsinelas mo sa bahay, susuntokin ka ng nanay mo, pupukpukin ka niya. Pag sinabi ng nanay mo, dahan-dahan lang yung sara ng rep, susundin mo yun. Pag sinabi ng nanay mo, batas yun batas ng bahay yun. Pag sinabi ng nanay mo, wag kang bukas ng rep kasi malakas sa kuryente. Na hindi naman totoo. Pero kahit hindi totoo, pag sinabi ng nanay mo yun, batas ng nanay mo yun, dahil siya ang reyna ng tahanan, gagawin mo yun. Pag sinabing ihiwalay ang dikolor at ang puti, gagawin mo yun. Kasi yun yung batas. Pag hindi mo ginawa yun, yung rules na yan, walang kakwenta-kwenta yung ginagawa ninyong paghihiring na yan. So, kailangan ayusin yung rules at kailangan sumunod ka doon sa rules. Kaya nga may rules So, dito ngayon, talagang ito si Tito Soto, si Tulfo, na mga bendalo, di ba? Na mga bendalo, putang ina, may rules na Tapos sasabihin mo na, wag na natin daanin sa technicalities. Kailangan natin isimulan na yung hearing dahil mas interesado yung tao sa hearing. Interesado yung tao sa hearing, pero yung hearing na yan, magiging perya yan, magiging karnabal yan, kapag hindi ninyo sinunod yung rules. Kaya ngayon yung sinasabi ni Pia Cayetano at saka ni Alan Peter Cayetano. Hindi tayo pwedeng magsimula na unang-una pa lang, binabypass na natin yung rules. Thank you very much kay Jude Alab ba yan? Jude Alab. Maraming salamat sa iyo dito sa Hong Kong. Thank you very much. So, hindi pwedeng ganun. Kailangan, yung rules, ayusin mo, susundan mo yon para meron kayong guide dyan sa hearing. Kasi kung halimbawa, hindi mo sasabihin mo, hindi natin dapat sinusunod yung rules. Kung hindi dapat sinusunod yung rules, bakit pa, constitutionality yung bakit pa may constitution tayong pinagbabasihan dyan sa hearing na yan? Bakit tinatawag pa kayo na Your Honor? With all due respect. Ba't gumaganon pa kayo? Bakit kung ayaw nyo lang sundan yung rules, bigyan nyo na lang ng tag-isang espada yan. Bigyan nyo ng tag-isang baril o kutsilyo. Tapos, magsaksakan sila dyan, magtagaan sila dyan. Kung sino yung buhay, yun yung panalo. Hindi ba? Kasi kapag walang rules, para tayong wild, wild west. Gets? Hindi ba? Kapag walang rules, para tayong wild, wild west. Pag walang rules, para tayong mga hayop. Yun lang naman ang diferensya natin sa mga unggoy. Ang diferensya natin sa mga unggoy, tayo may utak at gumawa tayo ng mga panuntunan para maging sibilisado tayo. Yung mga unggoy, walang batas yan. Hindi marunong magbasa yan, hindi marunong magsulat yan. Ang batas lang sa kanila is yung batas nung sarili nila. Pag gutom sila, kakain sila. Kung yung pagkain hawak mo, hindi sila makukulong kapag ninakaw nila sa yun at kinain nila. Yung mga unggoy, entitled sila dyan. Unggoy ka ba? Tito Soto, para hindi ka sumunod sa batas. Casper Vertigo, maraming salamat. Hindi ba? Kailangan mo sumunod sa batas. Hindi ka naman unggoy, hindi ka naman hayop, hindi ka naman taga-Africa. Thank you very much kay Oliver Franco sa iyong pakulay. Salamat sa mga banat mo sa mga walang kwentang politiko. Duterte lang. Yes, of course. Thank you very much. Maraming salamat din sa inyong suporta. So, yun yung sinasabi natin dito, mga bossing. Kung hindi ka susunod sa batas, hindi ka susunod sa rules, wala tayong pinagkaiba sa mga hayop sa gubat na walang batas, na kung ano lang yung gusto nilang gawin, gagawin lang nila. At para sa kanila, kung ano yung paborable sa kanila, yun yung tama. Hindi naman tayo ganun The law, the constitution, and the rules are there to follow. Kung tayo mismo na tagagawa ng batas, we cannot follow the rules, hindi na tayo dapat nandiyan. Tito Soto, dapat talaga, wag ka nang tumatakbo kung ganyan ang ng utak mo. Kung ganyan ang likaw ng bituka mo, takbo ng utak mo, dapat hindi ka na nagsenador. Kasi tarantado ka. Sabi nga niya, yun daw yung mga sinasabi daw na mga napag-usapan ng mga debate, that's all for research. Gago. Mantakin mo, nanonood sa inyo yung mga law students, yung mga bagong graduate, yung mga kakapasalang ng bar. Nanonood sa inyo ngayon, tapos sasabihin nyo ganyan. Anong klaseng mga abogado yung mapoproduce ng Pilipinas kung putang ina itong mga senador na mga tarantado, puros kalokohan yung mga ipinagtuturo sa mga natin, sa mga lawyers natin ng mga bago. Hindi ba? Hindi pwede yun.
kailangan bilang isang mambabatas, kailangan alam mo na kailangan sumunod sa batas. Kung ano yung batas, pag sinabing bawal to, bawal to. Hindi pwedeng may ifs and may buts. Plain and simple, yun lang yun. O pag sinabing bawal kumaliwa, bawal kumaliwa. Hindi pwedeng kumaliwa ako kasi malapit lang naman ako eh. O dalawang hakbang na lang naman eh. Kaya kumaliwa ako. Hindi pwede yun. Pag sinabing bawal kumaliwa, bawal kumaliwa. Pag sinabing bawal kumanan, bawal kumanan. The rules are there. Ginawa ang rules, pinaghirapan niya, pinag-isipan niyan para sundin. Unang araw pa lang, hindi niyo na sinunod yung rules. So, flood na kagad etong hearing ninyo. O sabi nga nila di ba? Kapag sa meron kang 10 na na ebidensya. Sa 10 ebidensya mo, yung isa diyan pineke mo. Yung siyam, tama naman. Yung siyam, matibay, malinis, nakuha sa tamang paraan. Pero itong isa, hindi. Pineke mo, dinaya mo, tinarantado mo para lang madagdagan. At mas lumakas yung kaso mo. Alam mo ba, na lahat yan damay na. Yung reputasyon mo sira na. Yung siyam na malinis na ebidensya mo, isa lang naman yung peke, yung siyam, totoo, lahat yan. Hindi na yan qualified. O lahat yan, hindi na yan papasa. Bakit? Kasi nagsinungaling ka na. Maraming salamat kay Joyce Panes. O maraming salamat sa iyo. Mabuhay ka. So, ganun lang yun. Hindi ba? Kailangan yung kredibilidad mo bilang isang abogado, defense, or prosecutor man, kailangan malinis. You must come with clean hands. And kailangan mo sundin yung batas. O, yun yung sinasabi dito ni Alan Peter Cayetano na okay lang naman sa akin kung isang linggo lang ako na maging Senate President, 2 araw lang ako na maging Senate President, okay lang naman. So long as sumusunod tayo sa batas. Hindi ako pumapayag na si Gatchalian ng Senate President noong mga nakaraan kasi nga hindi yung dumaan sa tamang batas. 12 lang yung boto nila paano nakuha niya yung Senate presidency. Okay lang naman sa akin kung Senate President ako ngayon, bukas hindi na. Okay yun kasi nga basta sumunod lang tayo sa batas. Pag nakakuha kayo ng 13, o di sa inyo na yan. Kung hindi kayo makakuha ng 13, di sa akin pa. Hindi ba? O kita mo, nung nakuha nila yung 13, nagalit ba si Cayetano? Hindi naman. Sabi ni Cayetano, okay, di sa inyo, yun lang naman ang importante. Kaya nga tinanong si Pia Cayetano, susunod po ba kayo sa bagong Senate President, si Gatchalian? Sabi ni Pia Cayetano, common sense. Oo, tanong ng mga bobo yan Kasi, ang sinasabi namin, pag may 13 kayo, sa inyo na yung Senate Presidency. May 13 sila. Naihalal nila si Gatchalian. Di siya yung Senate President. Kami bilang mga senador, kailangan namin irespeto yun dahil sumusunod kami sa batas. Hindi ba? Kasi kung hindi na pala dapat talaga sumunod sa batas, putang ina, bakit pa nag-hearing dyan? Bigyan nyo ng tagi-isang gloves yan, o kaya ng tagi-isang latigo yan, maghampasan sila, tagi-isang baseball bat na may mga pako, magpaluan sila sa ulo, tapos kung sino yung matirang buhay, yun yung panalo. Ganun yun Rules are made to follow. Di ba? Nandiyan yan para tapos sasabihin nito ni Tito Soto na hindi interesado ang tao sa technicalities, hindi interesado ang tao sa rules. Mas interesado yung tao sa hearing. Gago, paano ka mag-hearing ng walang rules? Halimbawa, ang rules ng impeachment, ang unang magsasalita, ganito, si ganyan. Kung hindi ka nasusunod sa rules, hindi, ito ang una kong pagsasalitain. Kaya, sabi sa rules, pag nagsalita ito, sasagot ito, nagsalita ito, may take term sila. Di baguhin natin yung rules, yung isa lang pagsasalitain ko, yung depensa lang pagsasalitain ko. Hindi ko pagsasalitain yung prosecution. Pwede ba yun? Di ba hindi? Bakit? Kasi nga nasa rules na kailangan magsasagutan yung prosecution at saka yung depensa. So kung babaguhin natin yung rules, sabi nga ni Cayetano, kung babaguhin natin yung rules at this very early, wala mangyayari. Pagdating ng dulo, nagpakahirap tayo, 70 days tayo nag-hearing, tapos sasabihin ng Supreme Court na mali yung irregular yung hearing ninyo. Di ba? Di walang nangyari. Himbis na magkaroon ng accountability, magkaroon ng transparency, sinabi ng Supreme Court, umpisa pa lang, palpak na yung ninyo, palpak na yung hearing ninyo. Bakit? Nakalagay yan sa batas na dapat ang presiding officer ay ang Senate President. Sino ang presiding officer? Si Chis Escudero, nagbotohan. Si Chis Escudero, siya ba ang Senate President? Hindi. Therefore, lumabag na kayo kagad sa batas. Pag lumabag kayo sa batas, kahit isang beses lang, wala na yan. Kanselado na yan. Hindi ba paano kung merong isang tao nag-file ng case sa Supreme Court tapos biglang sinumpong Supreme Court, inasikaso nila kagad sinabi nila na mali yung unang ginawa nila. So kapag mali na yung una, mali na lahat yan. Hindi ka pwedeng mag-adobo ng walang toyo o adobo. Meron naman daw adobong asin, pero yung adobo na normal na adobo, hindi mo pwedeng iluto yun ng walang toyo at saka suka. Nasa hindi magiging masarap yung adobo kung wala yung dalawang yan, yung toyo at suka. Hindi pwedeng naggisa ka ng kamatis lang ang ginamit mo. Pag naggisa kailangan merong bawang at saka sibuyas yan. Ganon yun. So itong hearing na to, wala na to, umpisa pa lang palpak na. And besides, sabi ko naman kahit man magtuloy-tuloy yan, makikita mo talaga yung mga lawyers ni VP Sara, ready sila.
'Di ba? Makikita mo yung mga lawyers ni VP Sara, nandiyan sila, ano sila, talagang palaban sila. Oh, umpisa pa lang talagang nakita ko na, sabi ko, alam ko na magiging outcome nito. Oh, kasi hindi na pwede yung Congress eh. Hindi na pwede yung Congress na yung 'di ba ikaw, pagka sa Congress nagsalita ka, pwede ka nilang pigilan. Hindi pa pwede 'yun. Hindi pa pwede 'yun. Ngayon, kaya ngayon yung sinasabi ni Inday Sara na hindi ako mag-a-adhere diyan sa Congress kasi pag pumunta ka sa Congress, sila ang boss diyan eh. Sila ang bida. Pwede nilang i-limit yung sagot mo to yes or a no. O, pero, pag nasa korte na, ayan na, pare-parehas na kayo ng kapangyarihan, pare-parehas na kayong pwedeng maglabanan. Eh kasi dyan sa Congress, hindi ba nasanay sila, yes or no only. It's a yes or no question, di ba ganun sila? Pag nagsasalita ka pa, ine-expound mo yung sagot mo, hindi ka nila bibigyan ng chance, no? Wala akong pakialam, thank you very much kay Painful 487 na. Wala akong pakialam sa sasabihin mo. Ang gusto ko lang marinig is yes or no, ganun sila, di ba? Ginanon sila kahapon ni Attorney Season eh. Sabi ni Attorney Season, Your Honor, is the prosecution requesting to arraign the Vice President? Oh, ang sagot doon is yes or no. Ang sagot ni Luistro, as we have been saying in the beginning, may mga ganun pa siya. Kaya sabi ni Season, wait, it's a yes or no question. You should answer yes or no. Tapos yun na, nagkadebatihan na sila. Hindi ba? Ang galing talaga ni Season. Hindi natakot si Season. Hindi naman congressman yan. Hindi naman yan siya senador. Pero nakita ninyo kung gaano ang galing yung Season. Isa pa lang yan ha. Isa pa lang yan. Oh, dalawa. Ano sinasabi nito? Boss Dada, lahat ay posible sa admin na ito. Bendalo nga sila, yes. Pero kailangan natin mag-resist. Oo, kahit na kahit na nakikita natin yung administrasyon na panay ang labag nila sa batas at hindi sila nakukulong, still we need to resist. Hindi pwedeng pinapayag-payagan lang natin na kung hindi man natin kaya silang alisin diyan, pwersahan, magsalita tayo, lumaban tayo. Gamitin natin yung social media para iparating sa kanila na hindi nyo kami nabobola. Thank you very much kay Lanzod Uhan. Mga pangalan ninyo, pasensya na kayo, hindi ko mabasa ha. Oh, talagang mali, madidismiss yan. Una pa lang, palpak na. Pero again, gusto ko talaga tong hearing na to na matuloy. Gusto ko tong mag-prosper, mag-progress. Gusto ko tong talagang panoorin. Susubaybayan ko talaga to. Kasi dito talaga lalabas talaga kung sino yung mga tanga eh. Oh. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palapakan,
mata.